Hi everybody. Ako muli, si Roti Peters Ayam Bulol. Nag-iimot-imot na naman. Sa ngayon na edad ko na to, siyempre may edad na ako. Nung araw, mahirap mga magulang ko. Kaya ako ay hindi nakapag-aral mabuti. At sa totoo lang, grade 1 lang ang inabot ko. Kaya ayan ang paborito kong song. Grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write pa ako. Paano ba ngayon ang buhay ko? Yan ay totoo. Totoo yan ng aking karanasan. Noong gulong-gulo ako kasi sabi ko paano ako makapagtrabaho, paano ako makakapag-asawa. At kasabihan nga noon sa probinsya, kung walang pinag-aralan, hindi nakakabasa, paano kung mayroon lumigaw sa akin? Tapos sulatan ako. Di hindi ko mababasa yun. Yun ang sabi nung araw ng mga kanunuan ko. Mabuti na lang, panyo lang ang binigay sa akin, hindi sulat. Di nakalusot ako. Pero serious ako, sa totoo lang. Serious ako. Pero habang ako ay lumalaki nung araw, namasukan ng maaga ng katulong sa Pilipinas, sa probinsya, para lang meron akong maibigay sa nanay at tatay ko para pambili ng mga gatas ng mga nakakabata sa akin ng kapatid ko. At saka para lang sila mapag-aral ko, mapag-aral ko sila, dinabali ako. Sabi kong ganun, gusto kong makapag-aral ang dalawang kapatid ko nakakabata sa akin, and ay si Noriel at saka si Dili. Hanggat sa medyo nagdadalaga na ako, ang dami kong naranasan sa buhay ko. Sa pang-aapi, dahil bobo. Pero dito sa Australia, hindi yun kahihiyaan, yung walang pinag-aralan. Hindi ka aapihin ng tao dito, hindi ka pagtatawanan. Siguro sa ano lang yan, sa ibang bansa lang yan, katulad na naranasan ko sa Pilipinas. Pero okay lang sa akin yan, kasi ako, okay naman ang buhay ko. Malaking pasasalamat ko sa naging amo ko, na tinulungan niya ako, inalagaan niya ako, pinaliguan niya ako, pinakain ako. Hanggat sa, kasi ang asawa niya ay, asawa ba yun o boyfriend? Yata, asawa o boyfriend, hindi ko na matandaan kasi tagal na ng panahon. Hanggat sa, sabi niya, yung mga nangyari sa'yo, hayaan mo na lang yun. Sabi niya sa akin noon. Kung gusto mo, ibidibanda natin. Hindi ko naman alam ang nangyayari. See now, in the long run, sa madaling salita, ito nag-iimot-imot na naman ako. Sa madaling salita ay nakaligtas na ako. Na naranasan ko na yung magandang buhay.
Naranasan ko na kung paano kumain ng masarap, naranasan ko magkaroon ng damit, mga sapatos, naranasan ko rin na ng hindi na ako nagpapalimos sa ngayon na buhay ko. Kasi nagpalimos ako noon doon sa Pilipinas. Kaya pangaral ito sa mga sa mga kabataan. Alam ko may mga kabataan ako ngayon na humingi sa akin ng tulong na pambili daw school supply, pambayad daw si school nila. Which binibigyan ko naman yun kasi kahit lang maliit yun. Kasi parang nadudurog ang puso ko kapag kayong may humingi sa akin ng mga ganun. Kasi ayaw na ayaw ko talaga yung maranasan nila yung naranasan. Kahit hindi yumaman yung tutulungan ko, basta hindi lang maranasan nila ng magpalimos sa kalsada para makakain lang. Dahil wala daw tatanggap masyado sa mababang pinag-aralan. So dyan sa kakabataan, yung hindi ko pa nabibigyan, pasensya na kayo dahil siyempre talagang ako ay may pamilya rin na sinusuportahan at saka yung marami akong tinutulungan which hindi naman malaki kasi itong pagbablog ko, ang pagbablog ko ay purpose ko talaga na ang pagbablog ko ay para lang ako makatulong sa kapwa kong mahihirap. So maraming salamat mga kaibigan, mga followers, mga subscribers sa inyo. Sana marami pa akong makuha na subscriber para mas marami pa akong matulungan. Paki-share naman ng videos ko sa YouTube channel niyo o sa Facebook. Thank you so much. I love you all.